Hi guys! Good morning, good evening, good afternoon kung nasan man kayo nanonood ng video na to. So, The Mechanic PH ulit. Welcome back to my channel. Sa mga subscriber natin at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please consider subscribing. Click the subscribe button and the bell button so you will get updated kapag may bago tayong upload. So, yun nga guys, maaga kaming nagbiyahe kanina from Sudbury papunta dito sa Barrie, Ontario. Dahil yung dalawang kaibigan natin, kasama natin ay nagtitake sa ngayon ng Canadian English Language Proficiency Test or yung tinatawag nating CELFIP ba or ano. And dito sila sa College Boreal at inaantay ko lang silang matapos at sana ay makapasa sila. So itong language test na ito ay isa sa mga requirements kasi ng IRCC sa pag-apply sa permanent residence dito sa Canada. Yung sa akin naman tapos na, no? Pero hindi ako sa CELFIP nag-exam, bagkus ay sa IELTS na tinatawag. At last year pa yon, no? At mayroon silang mga benchmark o average o score na kailangan para makapasa ka. So under sa amin bilang skilled workers ay minimum ng CLB or yung Canadian Language Bench Test na 5 baga. And sana may pasa nila, no? So nung nakaraan na taon may pasa na rin natin yon. IELTS naman yung tinik natin. Sila naman ay CELFIP. So maraming mga nagsasabi na mas madali daw yung CELFIP. Although wala akong masabi kasi hindi ko na-experience yung CELFIP eh. Yung IELTS talaga yung na-experience ko. So dito nila i-assess kasi yung proficiency mo sa paggamit ng English language. Especially kasi kung mag-apply ka sa permanent residence. At saka sa iba naman, pag naging student dito, no, parang nire-require na talaga nila na magkaroon ng proficiency test bago nila i-approve yung pag-enroll mo dito as a student sa mga schools. So mayroong mga scoring 'yon. So 1 to 10 lang naman 'yon yung score na inaano nila. And may criteria sila depende kung ano yung category na nabibilong ka doon. So ganun. So advantage din sa atin, 'di ba? Kasi from elementary tinuturo na yung English language sa atin. Pero yung mga ibang lahi, maraming ibang lahi din dito na struggle din sa English, no? May mga kakilala tayo ng mga refugees na galing ng Ukraine o kung saang lugar na hirap din talaga sila na mag-English kasi talagang sa kanila ay native language yung ginagamit nilang language sa kanilang bansa. Ganun. So, yun, ma-advantage lang din sa atin yun na nasa education system natin yung English language. Yun. Madali tayong makapag-blend in kumbaga dito kasi English speaking country naman ang Canada. Although mayroon silang French din dito sa ibang mga part. Sa Ontario mayroon din, may mga part din na French speaking sila. Pero sa Quebec, ang alam ko, mas marami talaga doon. Sa Quebec, ang French speaking na Canadians. At saka yung mga kababayan natin na nandun ay talaga naman na meron din silang French language test. Parang ganun din. Na kailangan may pasa nila bago din sila ma-permanent resident. Which is, para sa akin, mas mahirap yun compared sa English. Kasi nga, yung English ano na natin yan mula elementary, high school hanggang college meron na yan yung language na French aralin mo pa yon, so malaking ano din yon, challenge kumbaga dito sa Canada. Pero believe din ako talaga sa mga kababayan natin na nasa Quebec na PR na nakapasa sa French kasi mahirap din pagsabayin yung pag-aaral ng foreign language at the same time nagtatrabaho ka, ganyan. Mahirap siya i-balance lalo may mga obligations pa. Yung iba kasama pa yung pamilya dito. Yun. So believe tayo sa mga ganun.
So inaantay ko na lang silang matapos guys. Usually daw 2 to 3 hours yata yung exam nila dito. Parang ganun din naman sa IELTS. Pero yun nga, sa pagkakaalam ko, mas maraming Pilipino or mas maraming mga foreign national na mas prefer nila yung self-tip kasi parang in a way mas madali daw. Pero nung ako kasi, IELTS yung pinili ko kasi wala pa akong sasakyan noon. At ang pinakamalapit na test center doon sa Sudbury at meron na din doon College Boreal din is IELTS. So yun na yung pinili ko para din ako magbiyahe. So ngayon naman na meron na tayong sasakyan, nakiusap yung mga kaibigan natin na samahan natin sila para makapunta sila dito kasi wala pa silang sasakyan kasi naman natin. At sana maipasa nila yung exam nila ngayon kasi ito yung isang gateway o isang requirements talaga para makapag-apply ng permanent resident dito sa Canada. Yun. So antay lang natin at sana talaga makapasa din sila para mabawasan na yung isipin nila kasi guys, hindi lang yan yung requirements dito. Marami pang kailangang i-prepare na documents tulad ng mga education equivalency, mga ganyan. So yung WES, isa na din yun na inano natin noon, inasikaso. And sobrang daming documents pa na kailangan. So yun. Praying lang din tayo na sana ano din yung permanent resident application natin kasi ongoing na rin siya. Although wala pa ring AOR kahit na January pa siya na file, April na ngayon. So we understand the process ng Canada naman. At kung ano man yung maging desisyon nila guys, wala tayong magagawa, di ba? Kung deny, o di uwi tayo. Kung ma-approve, di salamat, di ba? Kasi syempre, kailangan nating irespeto kung ano yung decision ng IRCC ng Canada. Hindi natin pwedeng ipilit kung wala talaga. Although yun nga, marami naman nagsasabi na skilled ay priority naman nila na i-grant yung PR. Pero titingnan pa rin natin, syempre, kasi case to case basis naman yan eh. May mga ibang factors pa naman silang i-check dyan. At saka yung backlog ng IRCC, yun nga yung medyo mahirap din kasi habang inaantay mo yung permanent residence application mo, hindi mo rin maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Although sabi nila, think positive lang, ganyan-ganyan. Pero, minsan mapapaisip ka na lang din talaga kung worth it ba, ganyan. Although, thankful talaga ako na nakapunta ako dito. Siyempre, magandang opportunity din na nakapunta tayo ng Canada. At magandang experience talaga to. Kasi, siyempre, kasama siya sa G7 na mga country at saka first world country na pangarap lang natin dati. So, yun nga. We're living the dream, kumbaga. Nandito na tayo. So, tingnan natin kung ano yung maging result. Kung ano man yung maging result, tanggapin natin. And, mag-prepare lang tayo, di ba? Kung ano man yun. Kasi kung mapauwi man tayo, ayos lang din. Kasi, lahat naman tayo nangangarap mag-for good pa rin sa Pilipinas kahit anong mangyari. Babalik at babalik pa rin tayo doon. At syempre, kailangan din nating magkaroon ng plan A, plan B, plan C, ganyan. Kasi life goes on pa rin naman kahit anong mangyari, di ba? Yeah. Pero syempre, habang may opportunity, grab lang natin. Kumbaga. So yun lang guys, in-update ko lang kayo, no? Sabado ngayon, Saturday dito, April 4 ba ngayon? At yun yung schedule ng nila. So kahapon, Biyernes Santo, Good Friday, so wala din kaming pasok. So long weekend namin siya actually ngayon. So okay lang naman, mag long drive kami. Kasi wala din pasok bukas, makakapagpahinga pa naman. Yun. So yun lang, share lang natin yung blessing kasi meron naman na tayong sasakyan dito. At para makatulong din tayo sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin na nandito para ma-fulfill nila yung isa sa mga requirements na kailangan nila. Yan. Although, yun nga, syempre, kaya nga nang sinabi ko kanina na kanya-kanyang case yan, kanya-kanyang journey. So,
tingnan na lang natin. Okay? So yun lang po. Sa mga subscribers ko dyan na nag-aabang ng mga tutorials, pasensya muna kayo, hindi muna ako makagawa ng tutorials ngayon, gawa nung talagang busy tayo sa work. Ayan yun itong summer, hopefully, kasi may mga ayusin ako dito sa Subaru natin. Yan, isi-share ko sa inyo itong project Subaru natin na nabili din natin dito, no? Sa Canada na second hand lang ang binili natin kasi grabe yung taas ng cost of living dito kapag bumili pa tayo ng brand new. Medyo mahirapan talaga tayo, no? Okay? Alright, gawa na tayo separate video about doon. So, yun lang po. Ingat po kayong lahat. Salamat. God bless.